Bakit namatay si Jesus? Ito ang tanong na karaniwan ay ating naririnig. At ang kadalasang sagot ng tao ay namatay siya dahil sa kabayaran ng ating mga kasalanan at dahil sa pagmamahal sa atin. Kabayaran nga ba talaga ng mga kasalanan ng tao? O mayroon pang mas higit na dahilan kung bakit si Jesus ay namatay? Namatay nga ba talaga siya? O siya ay pinatay? Sa pagpapalalim at pagpapatuloy ng ating mensahe sa oras na ito, ating masusumpungan ang kasagutan sa pagkamatay ni Jesus. At tayo mismo sa ating mga sarili ay tayo mismo ang makakasagot nito. Mga bagay na kung saan dahilan ng pagkamatay ni Jesus. Una ay upang tayo ay iahon mula sa pagkakasala. Bakit ba natin kailangang maiahon mula sa pagkakasala? Unang dahilan ay ayaw ng Diyos na masayang lamang ang ating buhay sa walang mga kabuluhang bagay dito sa sanlibutan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan noong panahon ni Jesus. Ito ang bagay na gusto ng Panginoon, kung kaya't nais niyang mabigyang lunas ang mga bagay na ito at kagustuhan niyang makilala natin siya at tanggapin siya. Dahil mayroong nakalaan para sa atin, para sa iyo, na maging anak niya kung kaya't siya ay namatay ayon sa nakasulat. Kailangang lubos nating makilala si Jesus. Bakit ba kailangan pa natin siyang kilalanin? Ayon nga sa nakasulat sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil ang Ama, ang siya lamang nakakakilala sa kanyang mga anak. At ang anak din lamang ang lubos na nakakakilala sa Ama. Nagpapatunay lamang ito na kapag kilala natin ang Diyos, ay alam nating sasamahan niya tayo saan man tayo maparoon at makikisalo siya sa ating habag. Subalit atin bang ginagampanan ng ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos? Atin bang pinangangalagaan ang ating mga buhay at katawan para sa Kanya? Ating balikan ang ating mga kilos at gawa, ang ating mga pananalita, at mula doon ating masasagot ang mga tanong na iyon. Ang pagtanggap sa kaloob ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Dahil namatay ang Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng nananalig at nananampalataya sa Kanya. Lahat tayo ay binigyan ng karapatan na tumawag sa ngalan niya para maligtas at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kailangan nating ihayag na namatay siya para sa iyo, para sa akin na makasalanan. At kanyang isinuko ang kanyang buhay dahil sa labis na pagmamahal niya sa atin. Sapagkat tayo ay dating patay na binuhay sa pamamagitan niya. Kaya sa pagkamatay ni Jesus, ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit mga kapatid, kailan ba natin lubusang tinanggap si Kristo sa ating mga buhay? Ang ilan sabi noong araw ng kanilang bautismo ay araw kung kailan nila tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. At maaaring ilan sa atin ay may kanya-kanyang panahon o okasyon kung kailan ang ating tinatawag na pagtanggap kay Jesus. Ang ating buhay at ministeryo ni Jesus dito sa sanlibutan ay hindi lamang nagmula noong siya ay isilang. Bagkus, ang kanyang misyon sa sanlibutan ay nagsimula noong siya ay baptismuhan.
At mula doon ay naging ganap ang kanyang pagkatawang tao at nakipamuhay dito sa lupa. Sa panahong iyon ay isa ring pagpapalaganap niya at pagpapalawak ng kanyang ministeryo. Sa pagkakataong iyon, siya ay lumabag sa batas ng imperyo kung kaya't siya ay hinuli, pinarusahan at ipinako sa krus. Sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay maaaring mayroong dalawang dahilan. Una ay ang paglabag niya sa kautusan ng imperyo hinggil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. At ang pangalawa ay gaya ng ating alam na walang iba kundi ang pagbibigay niya ng kanyang buhay upang tayo ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. At kung bakit nasabi ni Jesus ang salitang naganap na, ay dahil naniniwala siya na bagamat alam nating lahat na siya ay mamamatay, siya ay payapa dahil ang kanyang misyon sa sanlibutan ay naganap na.